Matapos sitahin ng kanilang mga bashers na medyo OA daw na tawagin na puro sila first Pinoy na nakapasok sa ganito, na nakapunta sa ganito, na kahit naman may proof. Well, narito po ang proof. Bakit nga ba sila tinawag na King of P-pop at bakit sila puro first? Ang SB19 ay talagang tinagurian Kings of P-pop dahil sa dami ng first at makasaysayang achievements nila. Hindi lang sa P-pop kundi sa buong Filipino music industry. Narito ang ilan sa pinakamahalagang unang beses na sila ang nakagawa. Mga makasaysayang first ng SB19. Unang Filipino act na nominado sa Billboard Music Awards. Noong 2021, na-nominate sila sa Top Social Artist ng Billboard Music Awards. Nakalaban nila ang global artist tulad ng BTS at Ariana Grande. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may Filipino artist sa kategoryang ito. Number 2. Unang Southeast Asian act sa Billboard Social 50 Top 10. Pumasok sila sa Top 10 ng Billboard Social 50. Walang ibang artist ang nakaabot sa ganitong level bago sila. Pangatlo, unang Filipino group na nagkaroon ng international charting hits. Ang kantang Go Up at Basinga ay pumasok sa iba't ibang global charts. Basinga umabot sa number 1 sa Billboard Hot Trending Songs. Tinalo pa nila ang ilang international fandom-driven releases. Unang P-pop group na nag-chart sa US Billboard Hot Trending Songs number 1. Basinga naging number 1 sa isang milestone para sa OPM at P-pop. Hindi lang Filipino, global impact ito. At ang SB19 din ang kauna-unahang P-pop group na nagkaroon ng global fandom movement kung saan sa iba't ibang sulok ng mundo ay mayroong 18. Ang fandom nilang 18 ay naging isa sa pinaka-organized na fandom sa mundo. Nakatulong ito para ma-recognize ang P-pop internationally. Sa katunayan, 3 sunod-sunod na taon ay nanalo ang SB19 sa Billboard Fan Army sa botohan ito dahil na rin sa napaka-solid na fandom. Hindi lang yan, dahil sa solid na fandom, nagkaroon ng 1 billion total streams ang SB19 song sa Spotify. Ang SB19 din ang unang Filipino group na na-feature sa international platforms, malawakang coverage, na-feature sa mga global media tulad ng Forbes, Billboard. Hindi lang local fame, kundi global recognition agad. Unang P-pop group na nag-self-produce ng music sa ganitong level, member na si Pablo ang nagsusulat at nagpo-produce ng karamihan sa kanilang songs. Rare ito sa isang grupo, lalo na dito sa Pinas. Unang P-pop group na nagkaroon ng successful international tours, nakapag-perform sila sa USA at ibang bansa na sold-out shows. Nagbukas ito ng pinto para sa ibang P-pop acts. Unang modern P-pop group na nagdala ng genre sa mainstream bago sila hindi ma-mainstream ang P-pop bilang term. Sila ang naglatag ng blueprint para sa groups tulad ng BGYO at BINI. Bakit sila tinatawag na Kings of P-pop? Hindi lang dahil sa kasikatan, kundi dahil sila ang nagbukas ng global doors para sa Filipino acts. Sila ang nag-set ng standard sa training, production at fandom culture. Sila ang unang nag-prove na kayang makipagsabayan ng Pinoy sa global stage. Kaya naman narito ang ilang naging say ng 18 para sa mga bashers na OA daw dahil puro first ang SB19. Anila, sabihin nyo ngayon kung sino sa mga naunang mga artist ang nakapasok sa ganyang malaking stage katulad ng Lollapalooza, First Take, AAA, BBFA Billboard, World Digital Sale, Akon at madami pa pong iba. Sino? Sabihin nyo, di ba SB19 lang? Sa ayaw at sa gusto nyo. Sila ang nagbukas ng pintuan para makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Sila ang kauna-unahang Pinoy na nag-world dominion tapos sabihin yung OA kahit si Regine V magsalita na hindi nila kinaya mahirapan ang Pilipinas, mailabas ang musika natin kaya believe siya sa SB19 at kinayang ipakilala sa buong mundo ang musikang Pilipino. Bashers ang mga OA. About naman sa fandom. Tanging si Nora Honor nga lang daw dati ang may fandom na very effective at very sincere at very supportive kaya ganong sumikat ng husto. Ngayon naman ang SB19, ang galing mabuhay kayo 18, wag bibitiw sa pagsuporta hanggang sa huli.
Kaya naman safe pa ng isa, and even up to this day, even she passed away, marami pa ring loyal fans ang superstar at national artist, at yan din ang wish ko sa SB19, ang maging national artist for music sila someday now that they are being recognized at international stage. And actually, nung pumanaw din si Ate Guy, ang kanyang pagpanaw ay nailathala sa iba't ibang sulok ng mundo. So, ganun po siya kasikat. Tulad ng SB19 na sabi nga, silang dalawa ang talagang tunay na may solid na fandom. Well, ano mas sa inyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.